Mga planong pagpapapatay ni Marcos Jr. sa mga kritiko ay binulgar ni Vice President Sara Duterte. At itong masyadong kontrobersyal na pahayag ni Sandro ni Baby Charis Paco na mga kondisyon daw na hinihingi ni Pangulong Duterte noong 2022 election sa pagtakbo ng presidente ni Bongbong Marcos Jr. Ayun yung mga pag-uusapan natin mga banateros, mga kabiyay. Siyempre, bago natin simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Amoy sinigang Excuse me. So, syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Yung pag-like, pag-share, sobrang laking tulong po yan para sa aming mga YouTube channel ng buong Banateros Brothers. At ayun na nga, mga Banateros, ay talagang binulgar ni Vice President Sara Duterte itong mga plano ni Marcos Jr. na ipatumba or planong pagpapatumba sa mga kritiko or sa mga taong kumukontra sa mga kadimunyuhan na ginagawa niya sa ating gobyerno. At ito pa yung kontrobersyal na live interview ni Sandro. Ewan ko kung saan niya napulot itong chismis na to, na humihingi daw ng kondisyon itong si Pangulong Duterte sa pagtakbo ni Marcos Jr. noong 2022. Aba nako, grabe itong chismis na to Charis Grabe itong mga nangyayari ngayong mga araw na to. Mas matindi pa po sa bagyo ang mga hangin ng mga BBM vlogger, kasi kung ano-ano na lang yung may napanood ako ng mga vlogger ni BBM na nag-swimming tapos nagyayabang, sabi nila, kayo mga banateros, nararanasan nyo ba to? Nakapag-swimming ka lang sa swimming pool, akala mo kung sino ka na, hype na yan. Ewan ko ba dito sa mga, hindi, alam ko naman na itong mga to ay mga hambog din talaga. At puro lang naman sila ganyan, hanggang hambugan lang naman, no? Sa tutusin, may mga nagchat-chat nga sa akin na hinahamon ako no, kung saan-saan. Hindi ko na lang pinapatulan mga banateros. Sabi ko, anytime pwede naman kayo pumunta dito sa Taguig. Syempre, alam nga naman, di naman ako tanga na para ako pa yung, pero dati may sa sobrang yabang ng vlogger. Yung alam mo yung vlogger na bukbukin yung muka, yung tiga Davao, yung binugbog niya yung nanay niya dahil hindi siya binigyan ng pangdruga. May vlogger si BBM na gano'n, na bukbukin ng muka na na binugbog niya po yung nanay niya kasi hindi siya binigyan ng pangdroga, at hindi na rin yan makauwi ng Davao kasi sandamakmak yung kaso na kakaharapin niya doon. Ewan ko lang bakit ngayon nagiging mala sa bagay. Lahat naman kapag ikaw ay kakampi ng administrasyong Marcos, talagang kahit may kaso ka, si Franz Castro nga, 'di ba, convicted pero malaya, 'di ba? So ganyan ang kalakaran kapag kakampi ka ni Marcos Jr., goods the goods ka, happy ang iyong buhay. So yun nga mga banateros, dati pinuntahan ko talaga sa bahay nila yun kasi nga syempre hinahamon tayo. So ngayon hindi ko na lang masyadong pinagpapansin yung ibang mga hamon. At eto, sa mga nanonood diyan na mga haters, ipaalam nyo to sa mga BBM vlogger. Alam nyo kung bakit hindi kayo, kasi pinapalabas nila, takot ang Banateros Brothers sa mga BBM vlogger. Takot daw kami. So, sabi naman namin, una-una, hindi namin kayo papatulan. Ba't namin kayo papatulan, ha? Una-una, alam namin mga tulonggis kayo. Pangalawa, hindi naman namin kayo kalibel. Diba? Kasi nangahamon sila ng debate. At yung iba pa nga, suntukan yung hamon. Alam, babasagin namin mukha namin para sa inyo. Basag-basag na yung mukha nyo, mga hayop kayo. So yun nga mga banateros, no? Kaya hindi kami po bumapatol sa mga hamon ng mga BBM vlogger, mga pingkiyawa, mga dilawang eat na mga pulangaw na mga vlogger. Kasi una-una, alam naman natin mga tulonggis yung mga yon. So ano bang katulonggisan ng mga pagdedebatihan namin doon? At alam naman na natin na kahit na mali na, itatama pa rin nila kasi nga bayad sila. Kaya hindi kami basta-bastang hindi ho kami nakikidebate diyan sa mga, hayaan nyo na lang ho yan sila. At kung usapang takot, sige na, kami na takot, kayo na matapang. Sige na, kami na yung takot. Na namin, sige, panalo na kayo.
Oo, kayo-kayo lang din naman naglolokohan diyan, mga hinayupa kayo. So yun mga banateros, ang unang topic natin ngayon bago tayo pumunta doon sa binulgar ni VP Sara Duterte sa mga nakakatayong balahibo ng mga plano ni Marcos Jr. laban sa kanyang mga kritiko at dito sa chismis ni Sandro Marcos, mapunta muna ho tayo sa usapang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at ayun nga naka 13 days na nga po. At doon sa 13 days na yon ay umabot na ho ng halos 325 million ang nagastos. Grabe, no? Puta ina, talagang alam mo yun, tanga na lang talaga eh. Talagang may sakit ka na lang talaga sa pag-iisip kapag sinabi mong tama lang to. Etong nangyayaring impeachment na to, etong nangyayaring trial, hearing dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tanga na lang talaga, may sapak ka na lang talaga sa utak kapag sinabi mong tama lang to. Biruin mo, 325 million tapos yung binibintang nila kay Vice President Sara Duterte ay nasa 125 million. So 13 days pa lamang yan. Ang pagkakaalam ko, aabot pa ata ng 2027 at talagang gagastos ng halos bilyon yung impeachment trial na lang na yan. At malamang sa malamang, ibibentang na naman nila yan. Ibebentang na naman nila yan kay BP Sara. Malamang sa malamang na naman yan. Sasabihin na naman ng mga kritiko ni BP Sara, ay kasalanan niya ni BP Sara, bakit gumastos ang gobyerno ng bilyon para lang dyan sa hearing na impeachment na yan. Malamang sa malamang, biruin mo ngayon pa nga lang, 13 days pa lang ha. Biruin mo yun, 13 days pa lamang pero grabe na ho yung ginagastos, 325 million ang sa loob ng 13 days. Biruin nyo yun mga banateros. Ang laking bagay na ho nun para sa mga kababayan nating mga Pilipino, panghanap buhay, lalo ngayon may mga baha, di ba? Bigay na ho yun, pang ayuda kahit papano sa mga Pilipino na ang daming nangangailangan ngayon ng mga kababayan natin dahil nga sa nangyayaring bagyo dito sa bansang Pilipinas. At dahil nga dyan, isa na naman po sa mga garapata ni Marcos Jr. na walang iba kundi si Kangkong ang panay kuda na naman sa social media. Kilala nyo si Kangkong? Oo, yung na-involved din sa droga daw noon nung panahon ni Pangulong Duterte. Yung may ex na na artista na supporters na ngayon ni BP Sara Duterte. Basta yun, si Representative Kangkong. Tangin na kasi dami-dami apelido. Bakit tunog Kangkong pa yung apelido mong hayop? Kangkong ang puta. Yak! Oy, masarap ang kangkong i-adobo tapos lagyan ng tofu. Uy, tofu! Diba? Masarap yan, no? Pero etong kangkong na to, mapakla tong hayop na to eh. So sabi nga ni Kangkong, habang daw binabagyo ang bansang Pilipinas, si BP Sara daw ay nasa dahig at pagala-gala lamang. Kung hindi ka ba naman sandamakmak na tanga, Kangkong, Representative Kangkong, is dapat ang una mong sisihin dyan ay si Marcos Jr. Bakit siya pumayag at bakit niya ikinidnap si Pangulong Duterte at dinala niya sa dahig? Siyempre malamang sa malamang magulang niya yun. Pupunta at pupuntahan niya yun. At eto pa, bakit kapag nandoon si BP Sara hindi makakagalaw ang Office of the Vice President? Ulol! Mas nauuna pa di hamak ang Office of the Vice President tumulong sa mga kababayan natin kaysa sa inyong mga representative, kaysa sa Office of the President. Alam mo Kangkong, Representative or Congressman Kangkong, alam mo sa totoo lang, si BP Sara kasi nire-respeto kasi yan ng mga member or mga empleyado ng Office of the Vice President. Bakit? Kahit nasa ibang bansa yan, tuloy-tuloy ang pagtulong nila, hindi yan huminto. Kahit nga ginigipit nyo sa pondo, yung Office of the Vice President na yan, tuloy-tuloy yan at dihamak na mas nauuna pang tumulong sa inyo yan. Mas nauuna pa palagi, walang mintis yan na kahit si BP Sara nasa ibang bansa yan, na kahit sabihin na natin, sige, nagagala siya doon, tumutulong pa rin ang Office of the Vice President sa mga kababayan natin. Hindi yan nawawala sa kanila. Kaya nga tiwala si BP Sara sa mga tauhan niya. Sa totoo lang yung mga iba pang mga empleyado ng Office of the Vice President ay mga empleyado pa ho yan ng Office of the Vice President nung panahon ni Leni Robredo. Pero tignan mo ganun.
'di ba? Kahit saan ka ilagay, kahit sino pa yung mga kasama mo, basta ikaw ay good leader, wala kang magiging problema. O tignan mo si Marcos ngayon, 'di ba? Bulok ang sistema niyong lahat. Mga hinayo pa kayo kasi bulok yung pagiging leader niya. Kaya wag mo isisi kay BP Sara yung kung nasa ibang bansa siya tapos bumabagyo ha. Oo, tsaka hindi kasalanan ni BP Sara. Kasalanan ng bagyo yan kasi hindi nag-schedule kay Marcos Jr. O di ba natatandaan nyo? Sabi ni Marcos Jr., kapag may darating na bagyo dito sa Pilipinas, dapat magpa-schedule kay Marcos Jr. Eh kasalanan ni Marcos Jr. yan. Bakit hindi niya sinisisi? Bakit hindi niya pinagalitan yung bagyo na yan ngayon? Kasi bakit hindi nagpa-schedule sa kanya? Kaya doon nyo dapat isisi yan kay Ngadba. Anak ng teteng naman yan eh. Kay Sara nyo na naman sinisisi. Eh wala kang schedule eh. Oo, eh, hindi nagpa-schedule yung bagyo na yan sa Pilipinas. Kaya ang dapat sisihin dyan, si Marcos Jr. Tayo na eh, no? May mema lang eh, no? Mema din to si Kangkong eh. May maisisi ka lang talaga eh, no? Bakit natatabunan ka nila Ortegi, nila Luistro? Hayaan mo, last mo na yan. Hindi ka naman nanalo sa susunod na pagtakbo mo. Nananalo lang naman kayo kasi nga nandyan si Chairman George Garcia. Yan lang naman yung alas nyo kaya kayo nananalo sa mga distrito nyo eh. Kasi nga tropa nyo si Chairman George Garcia. Pero pustahan tayo no pagdating ng 2028 pag si BP Sara Duterte na ang presidente ng Pilipinas, wala nang dayaan sa COMELEC. Wala na rin yan siyempre si Chairman George Garcia. Magiging maayos na ang COMELEC, ang sistema ng eleksyon dito sa bansang Pilipinas. Mga tulonggis talaga tong mga garapatan ni ni Marcos Jr. tsaka ni Martin Romualdez do. Lahat na lang. At speaking of katangahan, kabobohan, ay isa sa mga congressman na nagngangalang Luistro ay sinisisi niya si Alex Yala. Bakit daw panay suot ng green? Ang tindi nyo talaga. Ang kakapal ng mga peslak nyo. Pagsusot na lang ng green nung bata, sinisita nyo pa. Puntay na, nung nagsuot ka nga ng dilaw na mukha kang tae, Tayo na, nagsuot ka nga ng kung green, nagsusuot ka nga ng violet, ng dilaw, ng maroon, ng kung ano-anong kulay. Putangin na mo, hindi kami nagrereklamo kahit hindi sa yun bagay. Tapos nagsuot yung bata ng green, laging nagsusuot ng green. Sinisisi nyo, hinahamak nyo at binabash nyo kung ano-ano pinagsasabi nyo. Yung ikaw nga pangit eh, di nga bagay sa yung damit, nagreklamo ba kami? Nung nakaraan, nakakulay dilaw. Akala mo bulok na saging eh. Nung nakaraan, nakakulay ube na suot. Dahil na, akala mo tae na nilagyan ng kulay. Sorry, pasensya ako sa lumalalolod. Hindi naman sa panglalait, pero yan po talaga yung nakikita ng netizen eh. Akala mo, laging bulok na prutas eh. Hindi ko na lang talaga, hindi ko maisip na, hindi ko mawari sa utak ko na bakit pa kailangan magsuot ng ganong mga damit na hindi namang bagay sa'yo. Kahit papaano, yung si Lovely Granada ba yun? Kahit papaano, kahit mahaba yung baba niya na parang from Taguig hanggang Pasig yung haba eh. Tawag dito, kahit papaano, maayos manamit. Eto si Luistro, puntahin na, magsusuot ng dilaw. Ang itim-itim mo naman. Magmumukha tuloy, bulok na saging. Minsan kulay blue. Ayop na yan, oh. Tapos ngayon yung bata na si Alex Yala, laging naka-green at nag-champion pa. Tapos yung mga magulang nakasuot ng green. Unang-una, alam naman ho natin ang simbolo ng green. Swerte ho yan eh. 'Di ba? Hindi lang sa mga Duterte yan nakadepende ang kulay green yan. Kahit din po ako, kung mapapansin nyo, sa mga thumbnail ko, kulay green at dilaw, gold ang lagi kong kulay kasi hindi ako nagbabago ng kulay. Siguro may madagdag man na kulay diyan, kulay pula, kulay puti. So okay lang, pero kadalasan po talaga ang pinaka main at paborito kong kulay is kulay green at kulay black. Dahil nga swerte nga ho yan. Swertihan eh. Hindi naman porket nagkulay green yung tao, supporters na agad. Ang kikitid ng mga utak nyo.
Alam niyo sa tutuusin lang dapat gumawa kayo ng sarili niyong planeta. Putay na kakaiba mga utak niyo, mga hayop kayo, pati ba naman yung kung tangina mo hindi ka nga pinakailaman nga nung bata nung nagsuot ka ng kulay blue na kahit kaitim-itim mo tapos pinapakailaman mo siya dun sa suot niyang kulay green. Kayong ganon, pangit yun. Ang hirap nyo naman ang hirap nyo pakisamahan. Kung sino pa yung pangit, yung pa yung madalas manglait. Kung sino pa yung pangit, yung pa yung mga madalas mangmata. Tingnan mo nga itsura mo, hindi sa panglalait. Luistro, hindi kita sinisiraan. Totoo to. Ha? Makinig ka. Pangit ka. Hayop na tong mga garapata ni Marcos Jr. No? Ang lalakas nila no? Pero puta lahat naman din ng mga ibinabato nila, pupunta din sa kanila. Kagaya na lang ni Sister Ortegi. Kesyo korap daw si BP Sara, lagi daw baha sa Davao. Puta na yan, binaha sa La Union. At yung iba pang mga senador, mga congressman dyan na patuloy na bumabatikos kay BP Sara, anak ng teteng, akala mo naman kagagaling. Akala mo mga perpekto, mga mukha naman timang. Yung mga lungsod nila, hindi nila maayos-ayos, sita ng sita sa mga Duterte. Pero yung mga lungsod nila, kung ano na nangyayari. O, tingnan mo si Ridon, sa sobrang laki ng butas ng ilong, kung pwede nang gawing pump yan sa... pwede nang gawing pump yan sa panghigop ng tubig eh. Pero speaking of tubig, may na-realize ako mga banatero, sa totoo lang. Sobrang napaisip ako dito. Kung mapapansin nyo, yung nakaraan sinabi ni Marcos Jr. na ipunin ng tubig at gagamitin sa tagtuyot. Kung maaalala ho natin, pagtapos po ng tag-ulan na ito, ay ang kasunod dito ay matinding El Nino. Alam nyo, may purpose din pala yung kagaguhan ni Marcos Jr., no? Na baka talagang papapawin niya yung tubig dito sa Pilipinas tapos gawa ng mapupunta tayo sa matinding El Nino. Baka yun talaga yung purpose nun. Gamitin, ipunin ang tubig, gamitin sa tagtuyot. Putang inang yan. Minsan maano ka na lang. Ano kaya iniisip ng mga Ano kaya mga iniisip ng ibang mga leader sa ibang bansa? Na ganito yung presidente natin, no? Tapos yung mga garapata niya, akala mo kung sino mga perpekto ang mga walang niya. Eh siya rin naman din na may mga baho. Pero alam niyo sa totoo lang nagmumukha silang katawa-tawa. Pero yung nagtutulong-tulong na silang lahat Pulangaw, Kakampuet, Dilawang Tae, tapos kalaban nila, mga Duterte lang. Kutay na, hindi nila kayang pabagsakin, no? Kaya sobrang bilib din talaga ako sa mga Duterte at sa mga supporters ng mga Duterte. Biruin mo, ang dami nating mga kalaban. Ilan ng kalaban natin? 3 grupo. Samahan mo pa ng mga NFA. Sa bagay, yung mga NFA, kabilang naman yan sa mga Kakampuet at mga Dilawang Tae, di ba? So biruin mo yun, ang daming grupo nating kalaban at mag-isa lang tayo. Pero hutay na, hindi nila ba pabagsak-bagsak, di ba? Ganun tayo katindi, ganun tayo kalakas. Samantalang sila, konting kibot na lang, wala na. Eh yung sakit nga pero in fairness, tumataba ngayon si Marcos Jr., palakpakan ha. Mukhang nakaka-survive ka pang puking ina mo. Hindi ka pa talaga kinukuha ni Satanas ha. Sa totoo lang, tumataba si Marcos Jr. ngayon ha. Ano kayang mga hinihigop nito? Siguro yung pulburon nilalagyan ng Cerelac. Kaya siguro nananaba no? Oo. Pero talaga, nawala yung issue sa sakit ni Marcos Jr. Pero ang pinakamalupit dito, hanggang ngayon, nagdudugo pa din daw yung tumbong. Alam mo kasi, minsan kasi, wag mo masyadong ipadiin kay Baby Boy Remulla. O, wag mo masyado kasi ipadiin kay Baby Boy Remulla. Gumamit kayo minsan ng baby oil para kahit papaano smooth. Oy, wala akong ibig sabihin kasi 'di ba, ang baby oil pag nilagay mo 'yan sa kamay, 'di ba? Madulas talaga 'yan, kadalasan sa mga baby. Sa mga baby na-plus 'yan bago maligo, 'di ba? Baby oil para, 'di ba? Wala akong ibang ibig sabihin sa mga na 'yan. At ito pa nga isang malupit na pakulo ng mga tulongges na mga vlogger na pinakamalakas daw na magiging presidente ng bansang Pilipinas, na pwedeng maging presidente ng bansang Pilipinas ay walang iba kundi si Charis
Sandro Marcos. So ngayon kumakalat ngayon sa social media na pwede na talaga daw maging presidente or tumakbong presidente sa 2028 etong si Charis, etong si Sandro Marcos. Kung matatandaan din natin mga banateros, ay kamakailan lang parang may binubugso or may mga batas na isinusulong etong mga demonyo sa ating gobyerno na pababain yung edad ng pwedeng mga tumakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas at ay nasa 30 to 35 years old. Ay parang ganun ata yung gusto nilang gawing batas. So ibig sabihin kung totoo man yon mga banateros, ay may posibilidad nga na pwedeng tumakbo etong si Sandro Marcos. Pero alam nyo maganda yan. Sa totoo lang maganda yan. Sige, ituloy niyo yan yung batas na maging na pababain ng edad ng tatakbong presidente ng bansang Pilipinas. Maganda yan para makatakbo si Sandro Marcos at doon magkakaalaman na matagal nyo nang ibinibintang at matagal nyo nang pakulo na kung hindi mananalo si VP Sara Duterte at ang mga Duterte sa mga tinatakbo nilang mga posisyon sa gobyerno kung hindi dahil sa mga Marcos. Sige nga, try natin para magkaalaman na. Di maganda yan. Yan ang magandang pangsampal sa mukha nila, no? Na talagang realidad. Ang lakas-lakas ng loob nyo na makapagsalita na hindi mananalo ang mga Duterte kung hindi dahil kay Marcos. Ulol, yung 2016 nga, nilampaso siya ni Leni Robredo eh. Kung talagang malakas kayo, dapat panalo na kayo noon. Tigilan nyo kami sa mga ganyan nyo. Pero goods yan. Mga BBM vlogger, push nyo yan. Oh, gusto namin yan. Ako gusto ko yan na magtapat si VP Sara Duterte at Sandro Marcos. Kung siya man yung gagawing panglaban kay VP Sara, tas kunin niyo kaya sino bang pwede mong vice president? Si Torre o kaya si Remulla o kaya si Tulfo o kaya si Ontiveros, yan. Sige, magtandem kayo lahat. Gusto nyo, sama-sama na kayo lahat yan. Rambol eh. Gusto nyo lahat kayo versus VP Sara Duterte, okay lang yun, walang problema. At mas maganda nga yan para magkaalaman na. Ang ina no? Lupit no? Talagang yun ang nila. So, ibig sabihin, totoo nga yung balita na ipapababain nila yung edad ng sa pagiging presidente para makatakbo nga naman itong si Charis. At alam ko naman din, no? Alam din naman natin na may posibilidad na manalo si Sandro Marcos bilang presidente, bilang sa pagtakbo niya bilang presidente ng bansang Pilipinas dahil kay Chairman George Garcia. Bakit ko nga ba nasabi na pwede siyang manalo? Ito, kung yung mga talo nga napapanalo ni Chairman George Garcia. Kung halimbawa, na ito si VP Sara Duterte ay may mga kaso silang ibintang dyan. So halimbawa, nasa 40 million to 45 million ang bumoto kay VP Sara at nasa 25 million lamang or nasa 20 million lamang ang bumoto kay Marcos, kay Sandro Marcos, pwede pa rin nilang magicin yun. Pwede nila, kagaya nung ginawa nila sa Duterte Youth Party List, kagaya nung ginawa nila sa kalaban ni Representative Benny Abante Atras Abante. 'Di ba? Parang ganoon lang. Kunwari, hindi na pwedeng hindi papayagan ng COMELEC na maging presidente si Sara kasi may kaso. Hindi, 'di ba? At pwede rin naman na magkaroon na naman ng dayan. So, abangan na naman na natin nito na hindi na naman halos 18 million overvoting ang mangyayaring overvoting niyan. Baka umabot na ng 30 million 'yan. Alam naman na natin yung kalakaran, no? Alam naman na natin yung kalakaran sa COMELEC, lalo't si Chairman George Garcia ang chairman dyan. Alam naman natin na isa sa mga garapata ni Marcos Jr. yan. Pero okay yan, sige, magkakaalaman tayo dyan. I-push nyo yan, Oh, si Sandro yung patakbuhin nyo bilang presidente. Oh, yan ang patakbuhin nyo, yan ang ipanglaban nyo kay VP Sara Duterte at dyan tayo magkakaalaman talaga. At mapunta naman tayo sa mundo ng showbiz na walang iba kundi mapatungkol dito kay Vice Ganda versus Lala Soto ng MTRCB. Dito nga mga banateros, mga kabiyaya, etong si Vice Ganda ay kung ano-anong kabastusan kasi ng mga pinaggagawa, no? Ang kataka-taka lang dito, ito yung pinakamalupit dyan eh. Yung SMNI nagbabalita yun ng katotohanan. Tinanggalan ng prangkisa. 'Di ba? Hindi nyo na napapanood sa mga national TV ang balita ng SMNI. Nasa cable na lang at sa social media. Pero walang ginawang kabastusan.
ang SMNI, kundi nag-ahatid lamang ng tunay at sapat na balita para sa mga Pilipino, para sa mga OFW at para talagang maturuan sila kung ano ba talaga yung tunay na nangyayari sa bansang Pilipinas. Etong Showtime, alam naman na natin na magkaiba ang SMNI sa Showtime dahil lang Showtime is primetime show at ang SMNI ay isang news. Pero kung iisipin nyo, yung Showtime, puro kabastusan na ho ang mga pinaggagawa. Pero bakit hindi pa rin sila natatanggalan ng prangkisa? O baka palakasan lang talaga kasi si Vice Ganda may impluensya at kakampi din ng administrasyon ngayon at dahil ang ABS-CBN or ang GMA or si Vice Ganda ay galit sa mga Duterte kasi nung panahon ni Pangulong Duterte pinasara ang ABS-CBN. So baka ganun. Kaya hanggang ngayon, open lang, okay lang na magbastos or maging bastos si Vice Ganda, Vice President tuloy. Maging bastos si Vice Ganda sa publiko, okay lang, hinahayaan lang. Ba MTRCB, Ma'am Lala Soto, ba aksyonan nyo yan. Hindi po pwedeng ganyan. Alam niyo sa totoo, matagal na nating issue yan, yung mga kabulastugan at bastos na ginagawa ni Vice Ganda diyan sa It's Showtime. Sa totoosin lang, nanonood din naman ako ng It's Showtime. Nanonood at mas lalo kong pinapanood ng Itbulaga. Siyempre, mahal ko yung Itbulaga na yan. Pero pag nandun si Tito Soto, medyo nawawalan ako ng gana. Hindi, alam nyo, pagdating sa showbiz, wala kaming problema ni Tito Soto. Pero pagdating ng politics yun, malaki na problema naming dalawa. hindi ko kasi dinadamay, hindi kasi ako utak talangka na utak bulalo na na lahat na lang idadamay mo, lahat na lang ipupukol mo, ididikit mo dun sa tao. Alam nyo naman na dati akong TBJ defender ng Itbulaga, 'di ba? So sa issue nila na sa halusos noon. So hindi ko na kailangan pang i-explain, nang haba na noon. So ito kasing si Vice Ganda ay patuloy pa rin po ang mga kabastusan, kawalangyaan na ginagawa sa Showtime. So ngayon, may mga bali-balita na ipapasara daw ng MTRCB or tatanggalan ng prangkisa. Sana nga. Kasi kung yung SMNI na nagbabalita lamang ng katotohanan para sa bansang Pilipinas ay tinanggalan ng prangkisa, tanggalan nyo rin ng prangkisa yung puro kabastusan na ipinapalabas dyan sa Showtime. O kaya, tanggalin si Vice Ganda sa It's Showtime para maging maayos siya kasi puta na puro ka alam niyo yung pagpapatawa, alam mo sa totoo lang po talaga hindi birong magpatawa, sa totoo naman talaga tama naman yung sinasabi nila pero ilagay mo sa lugar, una-una maraming millennials, Gen Z ang nanonood at tumahanga kay Vice Ganda kahit ganyan kapangit siya. At speaking of Vice Ganda, marami nang lalait sa maitim kong kilikili. Tangina yun nga, bilyonaryo 'di ba? Bilyonaryo si Vice Ganda, ba't di niya mapaputi yung kilikili niya? Kaya nga hindi nagaano yan, ang itim-itim ng kilikili niya. Ako, maitim kilikili ko kasi mataba ako. Anong pinaglalaban mo, Jay? Hindi, wala lang. Minambabash kasi minsan na maitim kilikili ko. Bakit ba? Mataba ako Bakit? Pero mabango to Hindi kasi mga banateros, maraming nanonood ng mga kabataan kay Vice Ganda. So dapat hindi talaga siya nagpapakita ng ganyan, nakabastusan yung bubugahan sa muka. Although ang Itbulaga may ganong joke pero tinanggal na rin nila at hindi naman masagwa sa Itbulaga yung mga ganong ginagawa. Kaso dito kay Vice Ganda yung bunganga niya, 'di ba? Puro kabastusan. Alam mo 'yun, sobrang sobrang ng weird, sobrang ng pangit sa imahe at sa pwedeng i-impluwensya ni Vice Ganda sa mga kabataan. Kaya kung sakali man na tutuluyan yan ng MTRCB, ni Ma'am Lala Soto, goods na goods yan. Palakpakan natin sila dyan. Kasi yung SMNI nga, nagbabalita lang ng totoo, tinanggalan ng prangkisa, tas yung puro kabastusan na napapanood ng mga kabataan yun, ayaw yung tanggalan ng prangkisa. At dito na nga tayo mapunta sa kontrobersyal na ni-reveal ni Charis Sandro Marcos dito sa isang live interview dito sa di ko alam kung anong podcast to Wala talaga ako alam sa totoo hindi ko first time mo makita yung podcast na yun, meron palang ganun. Ayun, napanood ko yung sinabi ni Charis at ang sabi niya nga doon nung 2022 daw bago tumakbo bilang presidente itong si Marcos Jr. Pinatawag daw sila ni Pangulong Duterte sa palasyo
at naghingi ng mga kondisyon or nagbigay ng mga kondisyon si Pangulong Duterte kay Marcos Jr. Na kesyo sila daw mamimili, ano daw yun? Kesyo sila daw mamimili ng mga Senate President, sila daw mamimili ng mga House Speaker. Putangin na, unang-una, dito ka magtataka. Simulat sa poll, hindi kayo sinuportahan ni Tatay Digong. Hindi kayo sinuportahan ni Pangulong Duterte. Wag nyo kaming gawing tanga. Putay na, hindi nga kayo sinuportahan tapos ipapatawag kayo sa palasyo. Ha? Kaululan mo yan. Di alam mo yung gawa-gawang kwento no? Halatang halata sa mata, sa kilos, sa alam mo yung pag-deliver ng salita, talagang alam mo nag-iimbento lang Hindi nga sinuportahan ni Tatay Digong yan si Marcos Jr. tapos papupuntahin niya doon sa palasyo. At kung sakali man totoo nun, ang kapal naman ng mukha nyo nun. Biruin mo, tinawag na kayong adik tapos hindi kayo susuportahan sa sa eleksyon tapos pupunta kayo doon sa palasyo. Ang kapal ng mukha nyo nun, 'di ba? So isa talaga tong chismis, isa talaga tong gawa-gawang kwento ni Sandro Marcos na may mga hiningi daw kondisyon. Tsaka bakit hihingi ng kondisyon si Pangulong Duterte? Siya yung presidente noon, 'di ba? Siya yung presidente noon. So ibig sabihin, totoo nga. Halimbawa, ito yung sa mga sinabi ni Sandro Marcos. Lumalabas kasi dito na ibig sabihin, kaya nangihingi ng kondisyon si Pangulong Duterte kasi alam niya nang mananalo si Marcos Jr. dahil kay Vice President Sara Duterte. Ganun ba? So, ibig sabihin, parang inamin nyo mismo na kung hindi dahil kay BP Sara Duterte ay hindi mananalo si Marcos Jr. At yun naman talaga yung totoo. So, maraming pwedeng kakalabasan nitong issue na to, mga banateros, mga kabiyaya. Dito sa nakikita ko, sobrang ito ay isang fake news. Pagpi-fake news ni Sandro Marcos. Walang ganun po tayo na hindi naman kayo sinuportahan ni Pangulong Duterte tapos ipapatawag kayo sa palasyo para manghingi siya ng kondisyon kesyo ganito ganyan. Kalokohan yan. Siguro siguro gusto lang magpapansin ni Sandro. Kung ano na pinag ayun ba yung epekto pag nahihimatay ka? Nahihimatay ka dahil wala kang tulog. Ayop ka naman talaga, oo. Intindihin na lang natin si Sandro kasi wala kang tulog tapos nabagok pa ata. Kaya ganyan yun. Alak ng tete siguro nung siyempre walang tulog, nahimatay. Pagkagising, ganito pala chichismis ko. Putang inang himahinasyon yan. Manang-mana ka sa tatay mo. Oo, grabe yung himahinasyon mo, Sandro Marcos. Iba ka. Tangina mo, mas matindi pa kay Marcos Jr. to Kung si Marcos Jr. nakakausap yung tatay niyang matagal nang patay, si Sandro Marcos nakakagawa ng imposibleng kwento. Puta ina, baka kung si Marcos Jr. ipunin ng tubig at gamitin sa tagtuyot, baka kay Sandro Marcos ipunin ng tubig at inumin sa tagtuyot. Putang ina talaga, grabe. Ewan ko sa inyo. Ba't kayo nagkaganyan? Sabi ko naman sa inyo tama na. Tama na kakasyabu. Sabi ko naman kasi sa inyo, tama na yung kakahit-hit nyo Tignan nyo yun ang kayari sa inyo. Puta, inagyan. Love trip pa puta. Like father, like son. Ang galing no? Puta, nakagawa ng istorya pagtawas mahimatay. Ayop kayong mag-ama. Ewan ko sa inyo. Ang lakas ng mga tama nyo. At ayun na nga mga banateros, mapunta na nga tayo dito sa ibinulgar ni Vice President Sara Duterte na etong about dito sa mga kritiko ni Marcos Jr. na ipapatumba ni Marcos. At talagang nakikita naman natin ngayon yung haras, panggigipit, threatening, no? Obvious naman. Syempre, balik na naman tayo sa unang topic natin. Nagsimula yan at nakita natin yan, kauna-una nakita natin kung gaano kademonyo si Marcos Jr. Kay Pastor, no? Yung pagpapasara sa SMNI, pagtanggal ng prangkisa, pagpapakulong kay Pastor, pagdala kay Pangulong Duterte sa ICC, pagpapakulong sa mga senador, panggigipit sa mga senador, pangaharas sa mga vlogger na tumutulig sa kay Marcos at sa mga iba pa sa 18X Marine. So talagang nangyayari naman din talaga. Kaya yung sinabi ni BP Sara na kakaiba itong administrasyon na to at kapag nalaman nilang ikaw ay hindi pabor sa kanila ay talagang ay talagang haharasing gigipitin kanila. At about naman doon sa pagpatay, sa totoo lang talaga mautak lang si BP Sara Duterte.
Duterte. Kaya hanggang ngayon, buhay pa rin si BP Sara. Kasi nga, kung hindi nagsabi si BP Sara noon na, na kapag pinatay siya ay may papatay kay Marcos Jr., Lisa at Romualdez, baka ngayon patay na yan si BP Sara. Matagal na kasi rin namin naririnig na talagang gusto nang ipatumba. Lahat ng mga kritiko gustong ipatumba ni Marcos Jr. At talagang kitang-kita naman natin, 'di ba? Grabe gipitin, 'di ba? Grabe siyang manggipit, grabe walang niya, grabe mangharas, manggipit, threatening, 'di ba? So sobra talaga ang kademonyo ni Marcos Jr. Kaya dito sa pahayag ni BP Sara na kapag ikaw ay against sa administrasyong Marcos, dalawa lang patutunguhan mo, makukulong at mamamatay. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So pasensya na po kayo kung hindi tayo nakapagawa ng ilang araw ng vlog kasi na-busy ho tayo dito sa ating tattoo. Kung magtataka po kayo kung ano yun nandito, yan po ay 1993 na iniba ko lang ho ng style. Sa tutusin, madami pa po yan, marami pang gagawin. So, eto yung mga unang tattoo natin. Pag gumaling to, magiging ganyan na yung kulay niyan. So, ang pagtatatato kanya-kanya lang naman yan. Di porket marami kang tattoo, ay ano ka na, demonyo ka na. So, dito naman, next. So, may ilalagay ako dito. Dito naman si Pastor, dito si BP Sara. So, abangan nyo na lang yan. Pero hindi ko rin sinasabi para tularan ng mga kabataan yan. Oy, mga kabataan na makakapanood dito, hindi wag pa rin kayo magpatato hanggat hindi, ako kasi sa totoo lang, aminin ko sa inyo, hindi na kasi ako makakapag-apply sa mga kumpanya, at hindi rin ako tatanggapin dahil hindi naman po ako graduate high school at graduate ng college. So, etong mga tattoo ko na to, okay na po. Okay na to kasi ako, kaya ko naman mabuhay. Sabi ko nga sa inyo, mawala ang YouTube, Facebook, lahat. Kaya ko pa rin mabuhay dahil marunong ako mag-construction, marunong ako sa bundok, sa gubat, lahat. Kaya ako nagpapatato na ngayon kasi nga talagang at nasa wastong edad na ako. Kaya kayo yung mga kabataan diyan na gustong magpatato, una-una pag-isipan yung maigi kung ano yung ipapatato nyo, baka magsisi kayo dito. Ayan hindi, ito. Kasi ito kabataan ko to, medyo pangit ang kinalabasan. Kasi nga halalang sige lang ako ng sige. Ngayon ito magaganda na. Talagang solid na yung mga tats natin. At mega love shoutout sa tattoo artist natin ha. Yan sila Boss Rio at nakalimutan ko yung nagtattoo nito nung pangalan si Jane, si Jan ba yun? Tattoo artist mo, di mo kilala. So yung mga banateros, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero